Nasabi mo na ba, ayoko ang trabaho ko! Kung ganun, makinig ka ng mabuti, padala mo tong video na to sa mga kaibigan mo na kailangan nilang pakinggan to. Napaka-powerful yung mensahe ko ngayon. Alam mo, minsan, nagbigay ako ng isang seminar sa maliit na grupo, tapos may break. Lapit yung isang lalaki sa akin. Abay, nagreklamo tungkol sa trabaho niya, na kesyo talagang ayaw na ayaw niya yung trabaho niya, ayaw na ayaw yung ginagawa niya, ayaw niya yung boss niya, na tapos dinescribe pa niya yung boss niya. Ganun, mga 2 minutes siya nagra-rant, no? Nagko-complain, nagreklamo. So, tinanong ko sa kanya, so, kailan mo naramdaman niya na ayaw mo yung trabaho mo? Sagot niya sa akin, nung pinakaunang araw ko sa trabaho ko, na-discover ko na ayaw ko yung trabaho ko. Grabe, napaka-toxic naman ng trabaho mo. Gano'n katagal ka dyan sa trabaho mo? Sagot niya sa akin, ito, gulat na gulat ako, 12 years! 12 years. Teka muna. Kung ayaw mo yung trabaho mo na yan at na-discover mo nung pinakaunang araw, ba't ka tumagal? Tapos, yung sagot niya sa akin, parang, kasi, nagbigay siya ng mga iba't ibang dahilan na parang hindi masyadong klaro, hindi maliwanag. Kaibigan, alam mo ba kung bakit na-stuck siya? Stuck, no? Na hindi na siya nakalabas. I'll tell you why. Kasi ganyan ang problema natin. Ha? Hindi ko sinasabi na siya lang may problema na to. Lahat tayo. We are insane. Insanity po ang problema. Bakit? Ano yung definition sa insanity? Ganito. Yung insanity, you do the same thing again and again and again, expecting different results. Yan po ang insanity at lahat tayo. The reason why we are stuck in our job or stuck in our toxic relationship, stuck in our bad habits, yan po. And that's what we need to change. I will share with you 3 things that you need to do in order to get unstuck. Are you ready? Here we go. Number 1, change perspective. Alam mo kung bakit tamad ang isang tao? Kasi feeling niya powerless. May mga tao sa trabaho, powerless ang kanya. Parang yung tao, kung yung katulad ng taong ito, reklamo siya ng reklamo, I hate my job, I hate my boss. Pero teka muna, bakit? Kasi feeling niya, hindi niya mababago ang trabaho niya, hindi niya mababago ang boss niya, pero ang magandang tanong, what can you change? Yan ang tinatawag kong change, yung perspective mo, yung pananaw mo. Tatanungin mo sarili mo, hindi ko pwedeng baguhin yung boss ko. Pero pwede kong baguhin paano ako makikipag-usap sa boss ko. Yun ang pwede kong baguhin. Nag-gets nyo? Very important yan. Kasi experience is not what happens to you. Experience is what you do to what happens to you. Your attitude, makinig ka, will determine your altitude. Ha? Yung pananaw mo, baguhin mo. You are not powerless. May mga bagay-bagay na pwede mong baguhin. Napaka-importante. Number 2, change purpose. Number 1, perspective. Number 2, yung purpose. Ay, alam mo, hindi ka tamad. Kulang ka lang sa powerful dream. Pag meron kang dream, meron kang layunin na umaapoy sa dibdib mo, ay nako, hindi ka tamad. Kaya sa trabaho mo, find a way to connect your job with your purpose. With a great purpose. Ba't ka ba nagtatrabaho? Balik-balikan mo yung purpose mo so that you can continue to work with fire and passion. And number 3, change program. So, na-change mo na yung perspective mo. Na-change mo na yung purpose mo. Ha? You've got to change now your program. Ano yung behavior? Ano pwede mong gawin para hindi ka tamad? Hindi mo lang gusto yung ginagawa mo. So, ang dapat mong gawin, i-combine mo. Kunyari, yung trabaho mo, ayaw mo yung ginagawa mo. Paano mo i-combine isang bagay na gustong-gusto mo sa trabaho mo? Magbibigay ako ng halimbawa na binigay ko to dati. Ang exercise ko tuwing umaga,
yung naglalakad lang ako, no? Minsan nababore ako. Yung parang, ay nako, 20 minutes na ako naglalakad, kulang pa. May 5 minutes pa or 10 minutes pa. Yung ganun yung aking sinasabi ko sa sarili ko. Ito yung nangyari. Yung ginawa ko, so yung paglalakad ko, parang hindi ko masyadong, okay lang, okay, pero hindi ko talaga gusto. Alam mo, ang ginawa ko, kinumbine ko siya sa isang gustong-gusto ko. Ano yun? Matuto. So, kinumbine ko yung paglalakad ko. Naglagay ako ng headphones. Ayan, nakikinig ng lecture, talk, podcast tungkol sa spirituality, theology, business, marketing, technology. Ayan, walang hinto. Yung paglalakad ko, kailangan itigil ko. Yung sabi, huy, may meeting ako. Kailangan akong bumalik sa meeting. Kasi naaliw ako sa learning na ginagawa ko. My dear friend, that's what I want to share with you. Change your perspective, change your purpose, change your programming. At eto na, ang ebanghelyo natin tungkol sa isang mama na for 38 years paralyzed. Paralyzed, hinihintay niya yung pool, yung tubig na magkaroon ng galaw kasi doon siya tatalon para gumaling. Sinabi ni Jesus sa kanya, ay nako, pick up your mat and walk. Ikaw mismo gumalaw. And that's my message to you today. You've got to stand up, you've got to walk. And I want to pray for you. Si Lord nasa buhay mo ngayon. And He wants to bless you and He wants to heal you. Can we pray in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit? Amen. Panginoon, basbasan mo yung kaibigan ko na paralyzed, hindi makagalaw. Lord God, alam ko nandiyan ka sa buhay niya. Lord, pagalingin mo siya. Palakasin mo siya. Let your supernatural power flow in him. In Jesus' name, amen and amen. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen! Hashtag 9010 challenge. Huwag mo kalimutan. I-post mo yung 9 blessings at araw-araw for 7 days, pati yung 1 prayer mo. Tapos, dapat may hashtag, no? Ilagay mo. Tapos, ikaw rin, hanapin mo rin sa Facebook para ikaw rin magdadasal sa iba, no? Pagdasal mo yung mga prayers nila. And we will be a beautiful community praying for one another. Importante yan, ha? And maraming salamat sa mga full-tank supporters na sumusuporta sa mission natin. All you have to do is click the link that says support now and you'll be able to support our mission. Maraming salamat at salamat rin sa mga nagpapadala ng stars. I will see you tomorrow.